So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share po ng daily devotion. Nandito na po tayo ngayon sa Leviticus ng chapter 18 po. At ang akin pong isi-share dito po sa verses 1 to 3 po. Ang sinasabi sa talatang ito, ang bahagi ng mga pari, ang mga paring Levita, ang buong lipi ni Levi ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Ang para sa kanila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. Wala silang bahagi sa lupain tulad ng ibang lipi sa Israel. Si Yahweh ang kanilang bahagi, gaya ng kanyang pangako. Last verse, ang mga ito ay nakalaan para sa mga pari mula sa handog kay Yahweh. Maging baka o tupa, ang mga balikat, ang mga pisngi, at ang tiyan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay muling mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 18 verse 4 to 6. Verse 4 to 6. Ang mga unang bunga ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis at ang unang balahibo ng iyong mga tupa ay ibibigay mo sa kanya, sapagkat pinili siya ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong mga lipi upang tumayong mga siwa sa pangalan ng Panginoon. Siya at ang kanyang mga anak magpakailanman. At kung ang isang Levita ay umalis sa alinman sa iyong mga pintuang daan ng buong Israel sa kanyang pinakikipamayanan at pumaroon ng buong nasa ng kanyang kaluluwa sa dakong pipiliin ng Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 18, verse 7 to 8. Ay mangangasiwa nga siya sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos na gaya ng ginagawa ng lahat ng kanyang mga kapatid na mga Levita na tumatayon roon sa harap ng Panginoon. Sila ay magkakaroon ng magkakaparehong bahagi na kakanim bukod sa magmumula sa pinagbilhan sa pamana ng kanyang ama. Amen. Babasahin ko po, Deuteronomy chapter 18, verse 9 to 11. Pagpasok mo sa lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang makaaral gumawa ng ayon sa mga kadumay-dumay ng mga bansang neon. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o ng huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkardador o mga gagaway o engkardador ng mga ahas o nakikipagsangaunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Amen. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 19 verses 14 to 16. Huwag ninyong gagalawin ang mga batong palatandaan ng hangganan ng lupa ng inyong kapwa. Inilagay ng inyong mga ninuno ang mga palatandaang iyon sa lupaang ibinigay sa inyo ng Diyos niyong si Yahweh. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang makatulang magkasala ang isang tao. Kailangan ang pagtotoo ng 2 o 3 saksi kapag ang isang taong may masamang hangarin ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa.
Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 18, verses 17 to 19. At ang sinasabi, "The Lord said to me, what they say is good. I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name." Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 18 verses 18 to 21. Sabi po rito, "Kaya mula sa kanila pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan ang propetang tulad niyon, ay dapat patayin. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi ito ang palatandaan kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya. Iyon ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Yes, Lord, amen. God bless po. Sorry po, yung chapter 18 na binasa ko, ang sabi ko hanggang 21, hanggang 22 po pala iyan. Maraming salamat po. God bless po.